You're a falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it cold, but it's kinda cute. Oh, when you smile at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're always so well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what our love can do. And we're in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything, your every song, and I sing along, 'cause you're my everything. Yeah. So la 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 la. So la 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 la. Searching so long in this world, trying to find someone who could be what my picture of
ipagkalawandangin ng wagas at lanisay na pagpamahalan sa daan ng katapatan na laging may tiwala sa isa't isa at tiwala sa Panginoon. Subalit sa kabila ng mga biyayang ito, tayo ay nagkukulang pa rin, kaya umiiwan na tayo ng abang patawad sa ating mga nagawang pagkakasala. Kaya isinasamo sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na may panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo mga Panginoong Diyos, patawaran tayo sa ating mga kasalanan, at magbayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, iyong itinalaga na ang pag-iisang dibdib ay maging sagisag ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang banal na sambayanan. Sa pinagdurugtog ng buhay ni Shaila at Ibson na ngayon umaangkos sa banal na tipan ng kasal, naway mag-ibaw ang ipinahayag nilang pagmamahalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita. Makasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubayan nito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, yun ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maangkong o mahirap. Ngunit wala naman sa mga ito ang angkong na kasama at katulong niya. Kaya pinatulong ng Panginoon ng tao. Samantala na hindi, kinuha niya ang isang tadyang ito at pinaghilom ang laman sa tapat niya. Ang tadyang na yun ginawa niya isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas naririto ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki lang wala siya. Ito ang dahilan, kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila ay nagiging iisa. Ang salita ng Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao sa Panginoon ay may takot. Ang maalam na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay niya ay maligaya at uulan ng kanyang buhay. Sa tahanan ng asaway parang ubas na mabunga, bawang talim na ulibo sa may ulang ang anak niya. Ang sinuman ng Panginoon ay kusang susundin. Buhay niya ay uulan at laging pagpapalaman. Mula sa siyong pagpapalaman ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Ang magiging iyong ako, naway ikaw ay abutin, naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Magsitayo po ang lahat ng pagbibigalan sa ibang ulit. Sumainyo ang Panginoon. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri kayo, Panginoon. Noong panahon iyon, may mga Pariseo lumapit kay Jesus at inanggang sinuit siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na iwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae,
At sinabi dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang amang ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magsilpo mo na. Kung nasa kasalan ho kayo. Una-una ho, palakpak natin si Saila at Gibson na ngayon ay nagpapayag ng kanilang kalastuhan na magsama bilang mag-asawa sa sakramento ito. Salamat, Gibson at Saila. Salamat din sa kanilang mga magulang na kayo nais pagsamahin sa pamamagitan ng sakramento ng kasal. Ngayon, ating simulan. Ano ba itong sakramento ng kasal na tatanggapin nyo? Dahil ba sa gusto nyo lang magsama? O dahil ang gusto nyo sabihin natin dahil sa pagmamahalan ninyo? Ito ba ang dahilan kung bakit itinakda ng Diyos ang kasal na ito? Una, Saila at Gibson, ang kasal ay isang pakikipagtipan. Pag sinabing tipan, ito'y kasunduan. At kayo ngayon, bunga ng inyong pananampalataya ay nakikipagtipan sa Diyos dahil ang kasal ay pakikipagtipan dahil ipinagpapatuloy ninyo ang misyon ng Diyos. Kaya kung inyong napakinggan ang unang pagbasa mula sa aklat ng Genesis, ang kasal ay itinakda ng Diyos simula pa ng likhain ng Diyos ang mundo. Lalo tigit ang pinakarulo, ang tao. Kaya yung lalaki at babae ay nilikha ng Diyos para pumasok sa isang tipan bilang pagpapatuloy ng misyon ng Diyos. Kaya itong kasal ay pagpapatuloy ng misyon ng pagliligtas ng Diyos, lalo tigit ng paglikha. Kaya hindi lamang kayo naririto, kundi sa pamamagitan ng kasal na ito, ipagpapatuloy ninyo ang misyon ng Diyos. At yun ay sa pamamagitan ng pagbubuklod bilang mag-asawa at bilang pamilya. Pero kayo rin ay naririto dahil nagtitipan kayo. At ano ang kasal na ito? Pakikipagtipan hanggang saan ang tipanan o kasunduan. Tandaan ninyo, Saila at Gibson, ang kasal na ito dahil misyon ng Diyos, ito'y panghabang buhay. Kaya nga yung kasal ayon sa turang aral ng Biblia, ayon sa turang aral ng Diyos, maging sa ating binasa mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, nang naisinungin si Kristo ng mga Pariseo, sabi sa Ebanghelyo ni San Mateo, maaari bang iwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Ano ang sagot ni Jesus? Ang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ng tao. Kaya yung kasal ninyo, ito'y habang buhay na ngayon. Gibson, nailig natin. Kaya naman, tinanong ako, simula na ako, sigurado ko ba talaga na ang babae gusto mong makasama habang buhay? Narinig ko sa ila, opo. Naniniwala ka ba? Naniniwala naman. Ikaw sa ila, sigurado ka ba talaga ng lalaki ito na si Gibson gusto mong makasama na habang buhay? Ha? Naniniwala ka rin. Kasi yung kasal na ito, nakasalalay din ang buhay ninyo at ang kaganapan ng buhay ninyo. Kaya unang paalala ko na ang tipanan ng kasal na ito at kasal na ito at sakramento na may maging panghabang buhay. Pero ano ang batayan ng tipanan ninyo? Maganda itong paalala na kayo'y naririto, nakikipagkasundo dahil kayo ay nagmamahalan. Bunga ito ng tipanan. Yung kasunduan ninyo ay hindi sa ibang bagay, kundi kayo'y naririto, nagkakasundo dahil nagmamahalan kayo. Ito'y bunga ng pag-ibig. At dito natin makikita, ayon sa unang pagbasa,
na sa lahat ng nilikha ng Diyos, tao ang pinakaruro. Bakit? Yung kasal na ito, sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang marunong lamang magmahal ay walang iba kundi ang tao. Kaya sa sakramento ito, para maging panghabang buhay na kasasuhan at maging tunay na buhay ninyo, tandaan ninyo, maging totoong tao kayo. Kasi yung kasal ay pagpapakatao, pagbibigay ng bagong pagkatao. Kaya hindi lamang ito isang ibanan, kundi kayo namumuhay sa pag-ibig para masigit na maging totoong tao kayo upang may pahayag ninyo ang buhay na kaloob ng Diyos. Ay, hindi masukat. Wala ka bang role? Parang hindi masukat. Ikaw sa ilaga, pamahal mo si Gibson. Mahal mo talaga. Hindi mo din alam. Talaga naman. Alam nyo, dahil dyan, para walang bumabalik sa ating isipan yung sinabi ng isang philosopher. Sabi ng isang philosopher, si Blaise Pascal, love has its own reason, which reason itself cannot understand. At totoo yun. Ay, kayo po, mga may asawang naririto, sasabihin ninyo, bakit ba mo nananatilit pa sa ganitong asawa? Lagi naman po kang pinagagawa sa akin. Kasi minsan yung totoong pag-ibig, hindi maunawa kung ano ang mga nangyayari, pero ikay nananatili. Kaya ang paalala ko sa inyo, upang ang tipa na ito ng kasal maging panghabang buhay, para matupad ninyo ang misyon ng Diyos sa pagbibigay ng buhay, sasabihin ko sa inyong dalawa, huwag na huwag kayong magsasawang magmahal. Kasi yung totoong mag-asawa at nagmamahalan, hindi sila nakararamdam ng pagsasawa. Kaya kapag dumating na sa punto na may nararamdaman kayo, parang magsasawa na ako din sa asawa ko, yun ay paalala na hindi na kayo nagmamahal ng tapat at totoo. At maaaring yun ang sumira ng kasunduan ninyo. Kaya habang may buhay, habang may hininga, ang tungkulin ng mag-asawa ay magmahal. Kasi sa pagmamahal na yun, tumatalo din ang buhay. Kaya Gibson at side na tandaan ninyo, ito lagi sabi sa Biblia. O kayo, ikaw, paano mo ba putunayan, Gibson, na talagang mahal mo sa Sayla? Isang salita. Ang pag-ibig mo kay Sayla ay, ano? Parang sumaya ba sa nag-aamalay sa trabaho? Ang pag-ibig mo kay Sayla ay, ano? I love you. Ikaw Sayla, isang salita lang. Ang pag-ibig mo kay Gibson ay, Dua siya pa, mga pelikula naman itong ginagawa natin. Ito, simple lang. Para ito'y maging panghabang buhay, ang pag-ibig na kasunduan ninyo, simple lang. Ang pag-ibig ay buhay ninyo. Kasi yan ang dahilan kung bakit kayo narinig eh. At kaya nito kung nagmamahal na mag-asawa at ibinibigay lagi ay buhay. Kaya tama si San Pablo, nang bigyan niya ng kahulugan ang pag-ibig, sabi sa pag-ibig, ang pag-ibig ay hindi magagalitin. Ang pag-ibig ay mapag-unawa. Ang pag-ibig ay hindi siloso o silosa. Kasi hindi masamang magselos, pero kapag ito'y sobra-sobra na, nakita mo lang yung asawa mo may kumusap na iba, nagalit ka, ano yun? Hindi na tama yun. Kasi hindi kayo nagiging malaya kasi yung totoong pag-ibig, nagiging malaya kayo dahil ang ibinibigay ito ay buhay. Kaya pagsaluhan ninyo na sana ang kasal na ito maging totoong pagmamahal dahil dito rin ang salalay ang buhay ninyo. Kasi ang totoong pag-ibig ay buhay at nagbibigay ng buhay. At yan ang sakramento ng kasal na tinatanggap ninyo bilang pakikipagtipan sa Diyos. Kaya Gibson,
magsilbing pag-ibig para kay Sayla. Sayla, huwag magsamang mahalin si Gibson. Kasi kapag naroon na yung pagputol ng pagmamahal, sasabihin ko sa inyo, kapag wala na pag-ibig sa mag-asawa, patay na rin ang pagsasama ninyo bilang mag-asawa. Ha? Ayan, isa pa lang yan. Sunod pa. Paano niyo mapapanatili ang pag-ibig na ito? Para maging buhay ninyo ganda ng pakikipag-ibig sa Diyos upang maging misyon ninyo bilang pamilya. Ngayon, ang pag-ibig para maging matibay, anong sikreto? Una, maging matapat kayo sa isa't isa. Fidelity, faithfulness. At kaya nga sabi ni Kristo dito, yung pinagsama niya hindi pwedeng paghiwalayin. Kasi yung totoong nagmamahal, tapat. At anong ibig sabihin ng katapatan? Na mananatili kayo sa isa't isa habang buhay. Kaya, ito po, mga may asawang naririto, hanggang nandiyan ang asawa ninyo at kapiling ninyo, magtiwala kayo na mahal pa rin kayo niyan. Pero kapag umaalis na yan ang umaalis at ayaw lang umuwi, magmula na kayo. Kasi ang totoong pag-asawa, sabi nga diba, pinagsama ang nananatili, magkasama lagi. Kaya yung totoong pag-asawa, tanda ng katapatan para pagsaluhan ng pag-ibig. Lagi niyong tatandaan, ang matapat na asawa ay laging nag-aasam na gustong makasama ang kanyang kabiyak. Kaya hindi kayo maghiwalay, magkasama. Kaya ibig sabihin ng pag-aasawa, magkasama. At yung pagsasalwa ninyo, tanda ng katapatan ito, lagi nang ilalagay sa isip ninyo. Nakasanay kayo, magsasama kayo sa magandang sumpaan ninyo. Anong sumpaan ninyo? Sa hirap at ginawang, sa dusa at ligaya, sa karamdaman at kalusugan. Kasi yung totoong pag-ibig, walang inikilala itong panahon. Masaya man kayo o malungkot, may pinagdaraan kayo sa buhay, ang totoong nagmamahal, mananatili, nakapiling at kasama ang kanyang asawa. Kaya Gibson at Sayla, laligid, alam mo naman ang buhay ng mga OFW. Marami nang nasirang pagsasama dahil magkalayo, pero kung mahal niyo isa't isa, manatili. Kaya Gibson, tanda ng iyong katapatan at dalangin kita ngayon. Talagang gusto mong tanongin na, sino lang ang babaeng pinakamaganda na kilala mo buong buhay? Anong pangalan? Si Sayla. Sayla, tandaan mo ha, ikaw lang daw. Kaya pag nagbanggit na ito lang ang pangalan, masubo niyo sa akin. Ikaw, Sayla, sino lang pinakagwapong lalaki? Nakakabit na ng buhay mo. Ay, tatay mo? Grabe si Brother Archie, ikaw lang ba kilala? Buong buhay mo sino ang kilala mong lalaki simula sa araw na ito? Si Gibson lang. Yan ang tanda ng katapatan ninyo. Ha? Maging matapat. Pag malaki ninyo na kayo may asawa sa araw na ito, ngayon, simpleng tanong lang ito, di ko alam kung masasagot mo. Tanda ng katapatan. Pag sinabi mo may asawa, anong ibig sabihin? Ang may asawa ay? Ano? Ang may asawa ay? Ha? Sa ilaw. Parang tanong ko eh. Ikaw sa ilaw, may asawa ay? May responsibilidad. Tama naman, pero ito simple lang. Tanda ng katapatan ninyo, ang ibig sabihin ng may asawa ay ano? Ang may asawa ay hindi na binata at dalaga. Kasi yung katapatan niyo sa kasal na ito ay hindi na sa pagiging binata at dalaga, kundi sa pagiging may asawa. Kaya yung katapatan ninyo rin sa isa't isa, mabuhay kayo lagi bilang may asawa at asawa. Ipagmalaki niyo yun. Huwag niyong ikahihiya kasi yun ang katapatan ninyo ngayon. Kaya nga maging sabili ni Kristo, anong sabi niya? Yung lalaki, iiwan ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isa.
Kaya tanda ng iyong katapatan, mabuhay kayo na may pag-ibig bilang mag-asawa. At ang totoong mag-asawa, magkasama at nananatiling bilang mag-asawa habang buhay. Alam niyo, lagi ko na itong sinasabi, ewan ko lang kung paulit-ulit, marami dito nag-ingat-ina, para maging matapat kayo, lagi niyong alagaan yung salitang asawa. Huwag niyo yung babawasan na. Kasi napakadelikado pag binawasan niyo. Kasi marami ngayon, 5 taon ka lang, matapos ang kasal, yung salitang asawa binabawasan ng letra. Unang binabawas ng letter, ano natitira? Diba? Ganun yun. At lalagiging 30 years, yung salitang asawa binawasan ng letter A, binawasan nila ng letter S, ano natira? Awa. Mas delikado yung itatlo. 15 years in above, nagsama, binawasan ng letter A, binawasan ng letter S, binawasan ng letter A, ano natira? Uwa. Ano sa Bisaya? Uwa. Wala na. Kaya siguraduhin nyo ng tanda na katapatan ninyo, alagaan yung salitang asawa. Kasi kayo'y mag-asawa. Manatiling matapat bilang mag-asawa, tanda ng pag-ibig ninyo. Ngayon, may ikalawa pa yan. Kaya makababa ito eh. Maliban sa pag-ibig na nagtimpala ninyo para maging buhay ninyo ito, hindi lang kayo mamuhay sa katapatan, kundi mabuhay kayo na may tiwala sa isa't isa. Mahalaga ang tiwala sa buhay relasyon ng mag-asawa. At huwag na huwag ninyo itong sisirain. Kasi kapag nasira ang tiwala ng isa't isa, tapos ang lahat sa relasyon ninyo. Ngayon, tanong ko din, Gibson, ano ba ang nakita mo kay Saida at gusto mo siyang makasama habang buhay? Isa, mabait, mapagmahal. Ano ba? May tiwala. Ano ba? Maganda. Apat lang. Sige, sa kanya naman iba. Saida, ang nakita mo ni Gibson, gusto makasama ang lalaki dito habang buhay. Responsable, mapagmahal, malambing, pogi, walang issue talaga. Ngayon, hindi ko nakasalalay ang kasal ninyo, sagutin ninyo. Paano dumating ang araw na hindi na kayo malambing at mabait sa isa't isa? Paano dumating ang araw na hindi na kayo responsable sa isa't isa na wala na ang kagandahan? Ang tanong, ituturing niyo ba ang isa't isa bilang mag-asawa? Dapat. Kasi tandaan niyo ito, nang pumasok kayo sa kasal na ito, ang pinakasalan ninyo, hindi lamang ang pinakamagandang bahagi ng inyong pagkatao. Kasi yung totoong pagkatao ninyo, nung tayo isinilang na, mahirap na tayo ng kahinamang pagkakasala. Kaya ito ang paalala sa inyo, nang magpakasal kayo, ang pinakasalan ninyo, buong pagkatao, ipinagkatiwala nyo na ang isa't isa. Kaya, Gibson, kung anong mayroon, si Saida, tanggapin mo, maging ang kanyang kahinaan. At gano'n din ikaw, Saida, walang perfectong tao, kaming pangalan lamang ang perfecto, di ba? Perfecto at perfecta. Kaya ngayon nagpakasal kayo, tanggapin niyo kung sino ang makakasama ninyo habang buhay. Kasi marami nagkakamali eh. Akala niya ito lang yung buong pagkatao niya. Kaya kapag nagkasala na, nagkamali, wala nang mapapatawad. Para naman muna gustong makasama, ay sana ito lang. Pero baka nakakalimutan ninyo, may kahinaan ang bawat tao. Kaya sa kasal na ito, ang pinakasalan ninyo, buong pagkatao ninyo. Kaya kung mayroon ng magkamali, matutong magpatawad, matutong umunawa, at
matutong tanggapin sapagkat anumang pag-iwalay, uulitin ko, ito'y kasiraan ng buhay ninyo, kasiraan ng pamilya ninyo, at lalagin kawawa ang mga buhay na darating sa inyo. Kaya sa ina at Gibson, mabuhay laging may tiwala sa isa't isa. At huwag sisirain nyo na. At lalagin ito yung panguli, yung tiwala sa taas. Put God in the center of your life. Put God at the center of your relationship as husband and wife. At sasabihin ko sa inyo, ang mag-asawa na may Diyos, ano bang pagsubok, kaya nilang lampasan dahil ang Diyos ang dahilan ng lahat ng bagay. Kaya totoo na ang kasal na ito ay itinagda ng Diyos para sa kanyang misyon, magbigay ng buhay sa kaligtasan ng tao. Pero anong batayan nito? Ito ay lipanan unang habang buhay. Kaya Gibson at Sila, ang kasal na ito ay naway maging habang buhay na makikipagkasundo sa Diyos at sa isa't isa. Pero tandaan ninyo, paano makikipagkasundo sa kasal maging habang buhay? Ang lipanan ninyo ay bunga ng pag-ibig. Kaya magmahal kayo ng tapat at totoo. Huwag magsasawang magmahalan. Pero ang pagmamahal ay magiging matibay kung kayong dalawa mamumuhay lagi sa katapatan, aalagaan ng isa't isa bilang mag-asawa na magkasama lagi at manatiling mag-asawa habang buhay. Pero sana naman, ang katapatan ito ay uuwi lagi sa pamumuhay na may tiwala, at ang totoong tiwala sa araw na ito, ipinagkakatiwala niyo ang buong buhay niyo sa isa't isa, ang buong buhay niyo sa Diyos. Kaya kapag ginawa ninyo ito, sasabihin ko sa inyo, simula sa araw na ito hanggang kayo'y may hihinga, mananatili kayo mag-asawa. Nagkakaunawaan pa tayo. Ha? Kaya hindi lamang ito basta kasal, ito'y panghabang buhay. Ngayon, sigurado na ba talaga kayo? Ha? Wala nang kurma? Ha? Talaga? Ngayon, bago tayo mag-umpisa ng kasal, may tanong muna ako, mayroon na bang narerito na umaadap para timatuloy ang kasal ng dalawang ito? Wala ba? Parang inuunahan mo ba? Hindi ka sigurado. Kung wala naman ako, kayo dalawa. Inanyayahan mo lang ako kasi prantangan ako tayo. Kasi pag pumapasok yung mga anak sa kasal, siyempre yung pinapasok yung pamilya, minsan yung mga biyena, ako, ang dami yung terror na biyena naman. Pero siguro naman, hindi naman kayo. Kaya ninilawin ko lang, bilang mga magulang ko, anong role ninyo? Sa araw po ito, Sila at Gibson, sabi na si Lia, sundin natin na iiwanin ng lalaki ng mga ina, magsama sila. Ang prioridad po ng mag-asawa matapos ang kasal ay hindi na kayo, kundi silang dalawa. Kaya nagkakaroon po ng problema yung mga pumapasok dito kasi dahil sinasabi kapag tinatanong ko, sana maging malinaw sa inyo na matapos ang kasal, ang unang tungkulin ng mga anak na ikinasal ay ang kanilang sarili, hindi ang mga magulang. Pero kung kayo naman ay tumatanong ng utang na loob, siyempre bilang mga anak, bahagi pa rin sila ng loob. Anong tungkulin po ng mga magulang? Ito po, gabayan ninyo sila. Kasi magulang pa rin. At kilalanin pa rin naman sila bilang magulang. Kaya kapag nag-problema po sila, yan, papasok ang mga magulang para ayusin ang kanilang pagsasabi. Yan ha. Tapos kayo naman mga ninang at ninong, dahil kung tinatanong ito, may mga regalo ba? Hindi po mahalaga yun. Hindi po mahalaga yun ha. Kasi kayo ikalawang magulang, kinuha kayong ninong at ninang dahil inspirasyon kayo sa kanilang pagsasama. Kaya kapag nagka-problema kayo, ayan ang maraming ninang at ninong. Marami pa naman dito na ako simbalo. Nakita-kita ko mga buka. Ayan o. Sige. Kasi kaya, sila Elito, sila Salia, yan, tumapuloy sa kanila. At simula sa araw na ito, special din dito sa akin, ha? Ngayon, ayan, tuwing nag-birthday, tuwing birthday ko, anniversary ng kasal ninyo. Kaya,
lagi nung alalahanin din na pinagpapatunay na ang kasal ito, nagmahal kayo ng mamahala. Kaya kapag yan nagka-problema kayo, nakakuraw ko pag hindi nagpakaayos ito, pag tumingin niya ng mata ko. Ayun, tuloy na natin ang kasal. Tuloy na. Mga minamahal po sa ilang ibison sa diyan kong bilang isa kayo sa buhay at pananagutan ng Panginoon at sa pagpilihan sa bayan nito at humihiling ng panalangin upang yung mga bangkuay o pagtutulad ay pagtibayan ng Panginoon. At kayo naman mga kapatid na natin dito ngayon ay manalangin para kinasahil ang ibison at bukas para sa ng gabi bilang magkaisabi sa kanilista at naharap kayo dalawa. Hinihiling mo ngayon na buong katapatan ninyong ipahayag ang nalalangin sa isa't isa. Sign. Para si Gibson na yung pakamamaling paglilingkuran ng mahabang buhay. Ikaw naman, Gibson, bukal ba sa iyo ang pagparito upang makaisin si Sign na yung pakamamaling paglilingkuran ng mahabang buhay. Para sa inyong dalawa, nakahanda ba kayo umanak sa inyong pananagutan simbahan sa bayan na umasang inyong araw ay inawa. Minamahal ko sa iyo na Gibson, sa harap ng Diyos sa tanay sabihan pagawin niyo yung mga pangalataya na hindi magnaman sa banal sa palamento ng basal. Sagutin niyo ang mga tanong na ito. Sa ila, sumasang-ayon na wala maging asawa sa Gibson na narito na nilisulot sa batas at mga lituntunin ng ating banal na simbahan. Kung puso ang pagkakalog sa kanya ng sarili, hindi ka ng may bahay. Nakalala ka magbalikas tayo na namin kayo na nagsunod sa batas at nalituntunin ng ating banal na simbahan. Kung puso ang pagkakalog sa kanyang sarili bilang kanyang asawa, nakalala ka magbalikas natin sa piling ng pananagutan ng buhay ng may asawa. Ngayon na sa inyong sumpaan sa isa't isa sa kayo. Bilang tagapagpatuloy ng simbahan, pinagpipinagin pinabasa sa pagkakaling puso na inyong pinagkipan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon ating babasa. Pumili yung mga lingkod na sinasay lang ang Gibson, pagkalang sila, ng sapat na kabayan sinasakisag ng mga araw sa iyo sa iyong magkakamit ng buhay na walang hanggan. Inilulong namin sa pagkakilan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpang sa walang hanggan. Amen. Ama na yung magpaspas sa piling namin yung mga lingkod na sinasay lang ang Gibson. Pagkakalang sa magsusok ng mga sinsinila ay maging kawangis sa iyo sa pag-ibig at walang maling na katapatan. Inilulong namin sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ito mo at pagkakaroon ng sisinili, kasama ng dahil ang pag-ibig, ipapaan ang ngalan ng Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Dito ko pagbilang, ilalala sa Espiritu ng aking karamdaman ng pagpapalaga at pagkakamit sa pagkakamit at ng aking kumana, ang ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mga kapatid, sa sandali ito, sila Sayla at Gibson ay alam na mag-asawa. Pasalutugan natin sila ng mga sigatong palakpakan. Tapos na ang maliligayang araw ninyo, mamuhay kayo bilang mag-asawa, wala na
Ang aming handog para sa pag-iisang bibig, pinasay na Gibson. Ang pag-iim ko na tinataglay ay lupin mong kanilang kayanggo sa iyo sa kanilang pagmamahal na araw-araw sa pamagitan ng Kristo kasama ni Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itasal-dasal yung puso at diwa. Pinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan namin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamat. Ama namin mga pangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Sa kanyang pagkamatay at pagkabuhay ang iyong ibang sa isang bayanan ay nagamahin sa amin ngayon ang iyong buhay at pag-ipag-ugnayan bilang mga kasalo sa iyong kadakilang walangangan. Sa dakilang pag-ibig ng hangin ng iyong anak, pinagbubuklod mo ang mga magsing-ibig upang sa pagsasama ang panaway na ilahad ang iyong katapatan at pagmamalasakit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang umpay sa kalangitan, kami nagpupuli sa iyong kadakilaan. Panginoon Diyos, mundo alay at lupa, ng pagwalang ito sana. Santo, 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 Panginoon Diyos, mundo alay at lupa, ng pag-ibig sa sa pamamagitan ng Espiritu, gagawin ng alagay mo para sa aming maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-isang pusang loob na maginando, ginawa ko na yung tinapay, pinasalamatan kaya pinaghati-hati ngayon. Inabot sa kanyang mga lagat sinabi ng gabi, inyong lahat ito at kami. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi mo na sa magulang niyo mga kanyang sulit niyo sa laman na nilabag ng manis sa kanyang mga lagat sinabi. Tanggapin na dito ang inuminitong alis ang aking dugo ng bawat wala ng gantipan. Ang aking dugo na iubuhos para sa iyo, para sa lahat sa iyong pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pagdalala sa akin. Manatili na kalungkot, ipagulin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus matatabuhan, kami nalubos mong bulan. Oo, Jesus namin mahal, itas mo kaming kanan. Ngayon magpakailanman. Ang mga ginagawa namin magalang sa pagkamatay at yung mga buhay na yung nakalinyayamin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay pagkakami sa nagkakalog ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung pinarapat at kayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin magsasalo-salo sa katawan at tuwa ni Kristo ay pabulod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapin ang iyong simbagalan sa muntay, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, niregalan ng obispo at ng Talang Kamarian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na nilay para sa mga buhay, dahil hindi na lahat na mga pumagal. Kaawaan mo sila patuloy sa iyong kalwalga. Kaawaan mo pag inabad kami lahat na mamasal sa iyong buhay na walang bukas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na inahan ng Diyos, si San Jose ang kanyang nabiyang ng puso. Kaysa ng mga apostol ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng
Kristo kasama niya sa kanya ang lahat ng paragal at papuri sa iyo. Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Tumayo mo ang sambayanan, maliban sa iyong mga bagong asal. Sa tagumpin na nalagay na sa tulong ng Jesus na mga ng Diyos, ating ipanalangin na pinig sila sa iyong Gibson, na sa tipang ito ng kasal, maging panghabang buhay ito ang maging buhay at pamilya nila at maging ng pagtupad sa kanilang misyon. Ipahayag natin niyo ang lakas loob. Sa puno, ipanalangin natin sinasaya Gibson habang itinagawan ko ang panalangin ng pagkakaspas bilang mag-asawa. Kaya kanina tayong lahat ipanalangin sa kanating banal ang mga bagong kasal na nananating pagmamahalan bilang mga magkasalo sa katawan at loob ng buong mahal. Ama naming banal, nilikha mo ang tao bilang lalaking babae ng kalarawan upang sa kaugnayan sa pag-iisang digit ay may sa katuparan ng iyong nilayunin sa lupang ibabaw. Ama namin magmamahal nilabong sa pamumuhay ng mga mag-asawa sa pagmamahalan ay mapanakalan ang ipag ng iyong paghirap na iyong nilarapang ipagkalog mo sa iyong sambayanan. Upang ang pinaiwating mo lubusan ay maglahat ng pag-iisang digit Kristo at ng sambayanan. Kaya naman hinihiling namin sinasay na Gibson ay gawaran ng pagkabasbas sa iyong kanang kamay. Ipagkakalabang sa pagkasama nilang mga buhay, kanilang mapagsaliwan ng pag-ibig mong bigay, at sa isa't isa ay kanilang maipamana sa iyong pagkikisan sa pagkakaisa ng damdamin ng isipan. Bigyan mo rin sila ng matatag na tahanan at mga anak na umubuhin sa magawing balita ng nagmahal para maging maaasang kaanin ng iyong angkan. Marapatin mo mapuspos ng pagpapala ang babaeng ito na si Ismaila upang bilang kasama ni Gibson at tinanilan ng magiging mga anak nila. Kanyang maganap na may pagmamalasakit at tungkulin sa tahanan. Gayun din naman pangulangan mo ng pagpapaspas ng lalaki na si Gibson upang kanyang magampan ang marapat ang tungkulin ng asawang matapat ni Ismaila at namang maaasahan ang kanilang magiging mga anak. Ama namin banal, pagbigay mo sila sa pagtulog sa iyong amag bilang mga pinabuklod sa pag-ibig na wagas upang kaya mapagsayo ng tingin na di magwawakas. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Ang ating nabay paninilig sa iyo, tumayin mo ang aming pananampalataya o ang aming mga pagkakasala. Paglalagawin ng kapayapaan, pagkakaya sa iyo sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Kapayapaan ng Panginoon na may laging sumainyo. Bilang mga kapatid, maglalagyan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Resibuhin po ang kapayapaan po sa lahat. Nagkamit tayo ng
sapagkat mayroong Kristo na nakipagtuman na punong-puno ng pag-ibig. Naway tularan na mag-asawang ito ang Panginoon sa pag-ibig sa isa't isa. Mapapala rin tayo ay minanayaan sa kanyang piling, Panginoon. Inyong karapat dapat na magpatuloy sa iyo, huli sa isang salitang lamang ay nagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin ang pagmahal, patibayin nawa ng paghahay na aming ginanap at pinagsaluan ang pagtataling puso ni Nasayla at Gibson. Ang bingkis ng pag-ibig ngayong ibinigay ay patuloy na umigpit at tumibay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpang sa walang hanggan. Amen. Habilin ko sa inyo ngayon mga bagong kasal, mabuhay kayong lagi sa pag-ibig at katapatan. Sayla, pag-ibig mo ngayon patunayan sa pag-ibuting may bahay na may pananampalataya, kabanalan at pag-ibig sa may kapal. Gibson, may bahay mo ibigin gaya ng malasakit ni Kristo sa simbahan bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama sa kalangitan. Sumainyo ang Panginoon. Pansamayin. Ang Diyos sa mga makapangyarihan ay siya namang magbigay ng kagalakan dulot ng mga anak na sa inyo isisila at ng kanyang kasiyahan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang buktong na anak ng Diyos sa inyo ang sa inyo ay tumuwang sa kahirapan at kaginawahan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Espiritu Santo ay siya namang magdulot ng pagmamahal na nag-uumapo sa inyo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo lahat ng makapangyarihang Diyos ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos ng pananapagdiriwang, paglainin niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ngayon ho, bagaman marami nang nangyari sa kanilang buhay, ngayon, bilang patunay ko sa atin na sila'y ganap ng mag-asawa, saksihan po natin ang pinakaunang halik bilang mag-asawa. Gibson, please. Palakpakan mo natin sina Sayla at Gibson ng mga bagong kasal. When we turn out the lights, the two of us alone together, something's just not right. But girl, you know that I would never, ever let another's touch come between the two of us, 'cause no one else will ever take your place. No one else comes close to you. No one makes me feel the way you do.
Girl, with just a touch, you can do so much. No one's gonna close. Oh, girl. And when I wake up to the touch of your head on my shoulder, you're my dream come true, yeah. Oh girl, you know I'll always treasure every kiss and every day. Love you, girl, in every way, and I always will, 'cause in my eyes, no one else comes close to you. No one makes me feel the way you do. You're so special, girl, to me, and you'll always be eternally, baby. Every time I hold you near, you always say the words I love to hear. Girl, with just a touch, you can do so much. Oh, baby, baby, no one else comes close to you. No one makes me feel the way you do. Oh, you're so special, girl, to me, and you'll always be eternally, babe. Every time I hold you near, you always say the words I love to hear. You can do so much, no one else comes close. Oh, girl. No one else comes Forever could never be long enough for me. I feel like I've had long enough with you. Forget the world now, we won't let them see. But there's one thing left to do. Now that the weight has lifted, love has surely shifted my way. Mary, it might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space with the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is. Woman, I will love you always. Para yan ito. Maginhawa ang pagdating na pera. Promise I'll give you Okay. the best. Nagkapapil pa. My love, I want you close to me and hold you Yes, you are my sunshine.
You're the reason I need you. I need to have in my life. With you. Sa St. Joseph Parish Church. At maraming salamat po at nakagano po tayong lahat. And syempre po, si Mr. Arcado and Mrs. Po, Mayor, magandang araw po. Nakatuwa naman yung Mayor. Ano ba? Kapila na po ba? Okay. Ayun, and Mrs. Roberta Ayos. Ayan, talaga. Yan, dito. Ano sa kakakailangan na tayo, di ba? Ito. Then, Mr. Lito Floriani and Mrs. Mary Zaspa. Oh, Ninong and Dina. And Mr. Nor Abante and Mrs. Gina Pareha. Nagkasayaya. And syempre si Mr. Noli Mendoza and Mrs. Teresa Tilasan. Ito ba sila? Ito ba si Ninong Noli at si Ninong Teresa? Ito sa natin. May abay kanina, pero... Ay ang ating mga secondary sponsors. Our best friend and Ninong Tuano and si Jennifer Faustino, best friend. Pangakong ikaw lang ang ibigin, magpakailanman di kita pipiliin. Sumisimulo sa kagustuhan ng mag-asawa na maibigay ang mga kailangan ng kanilang asawa. At syempre, maging bad business. Para sa akin
na rin nasa kanya yung kanya. Wala na naman. Came along unexpected time. Ano mga haba? Ano naman yung malaki? So divine. Feels so right when love can shine. Kaya kapatid, mga kapatid, kaya ano, at yung mga abay, except me, abay. Well, mga tiyan naman, at naman yung pamagkita rin yung pagkalawa ng ano, ganang kaya. Yan ako. Ayan, no? Yan, may hirap na tayo sa Pusbayan. Kasama na si Mayor. Tayo magsusunod. Mayor, mabuhay ka, Mayor. Ikaw ba nakakala natin kung ikaw ang Mayor? Si Mayor, Bensito, parang congressman. Nandiyan din si Vice Mayor. Tsaka si Pastor Vice Mayor Golfo. Ito po yan 100 pesos dito sa photographer. If, okay po. Okay po. Sa natin, labas na ito ng mga naitapon mo dyan. Mga libuhin. Okay. Sige po dito. And 1, 2, and 3. Slide po. Okay. Okay. One more. Sa kanyang napaka-gandang pinagkaloob. Araw na ito. Magawa mayroong konting shower. At siguro ito ay blessing sa ating lahat. Ang aking pong habilin mula ay pinasasamatan ko na panahon ang ating umaring kay Padre sa kanilang pagbibigay ng oras sa araw na ito. Maraming po salamat sa inyong lahat. Maraming po salamat din sa aking mga biyanan na talagang pinagsikapang makakontribute dito sa aming handang ito. Ang aking mga bilas, mga himpat at mga pamangkin ng aking asawa. Maraming po salamat at sana po ay maraming pang araw, maraming pang taon na tayo ay muling magkasama-sama. Ang aking mga kapatid na galing din sa mga malayo sa Valenzuela, Marikina, maraming po ng bilas na galing Cebu. Maraming po salamat at ang aking yung Kalamba, Batangas na kagabi dumating din dito, kaya lang talaga hindi may iwasan. Maraming po salamat sa kanila. At nandito yung kanyang anak para sa maging representative ng Faustino. At ang aking manggaling sa Taytay, Rizal, na bilas, Tipat at saka ang kanyang mga anak. Maraming po salamat. At sa inyo pong lahat, ay ako'y po sa papasalamat. At lalo-lala sa ating Vice Mayor na talaga naman pinakitap na ang araw na ito. At
talagang ginawa niya ng paraan. Maraming po salamat sa inyo. At sa aking mga kasama sa Retired TV na pumasyon kagabi at saka ngayon, maraming po salamat sa inyong lahat. At sa aking mga babalayhin bago, hari na po sana ay tayong lahat ay maganda ang samahan, maganda ang pagtitinginan, alang-alang sa ating bagong kasal at mga apo pang darating. At ang hasiling ko lang po sa inyong mga asawa ay huwag niyong aalisin ang pagmamahalan, pagbibigayan, at kung bagamat meron kanti kayong selusan, ay huwag kayong pananaig doon sa malalim na usapan. Ayun, tumawa na aking kapatid sa state, siguro pahating. Eto, nasalungkulan kami ngayong nagtatanghalian. Kumain ka na ba yan? Matatalan na lang ito yan. Ano? Natipinig mo ba? Ha? Maraming salamat sa inyong pagbati sa aking anak na si Sela na kasalukuyan ngayon. Wala bang ban? Wala kang palo? Na ipatatala rito? Ha? Paano ba higit ka ito eh? Ha? Hindi masyadong kaibigan. Binibigay namin kay Ole. Salamat. Salamat sa iyong pagtawag. Ano? Salamat. Kung po, yung balong ng palo, sana po ay tayo lahat ay enjoy sa ating tanghalian. Yung po naman at magandang umaga po sa inyo lahat. Tulong po sa amin dito. Kami po dinanggagan niyo. Maraming salamat. At sa mag-asawa naman, ang masasabi ko sa inyo lang. Alam mo, isa lang kasama ko sa Dubai. At yan ang sa akin. Kapakabay na nga sa akin sa akin siya. Kaya sa ako. Pero kung hindi ako. At talagang kailangan na kami na ako ng ako. Na poking-poking. Dahil na talaga. At sana kung ano yung pinakita mo sa amin, wala na rin ang sana magpapin sa akin. At ikaw gusto, kung yung pinakita mo sa kanya, ganun pa din. Maging masaya. At kung may problema na, bata dito lang kami. Para mabayan ko. Pwede ko sa iyo. Sa Gibson? Sa Gibson po ba mabait din? Ay, di na. Ang totoo po ba? Kayo po ba ang punsong kapatid ni Gibson? Kita niyo naman, di ba? Kung gano'ng maganda yung mami na. Alagaan mo lang siya. Tuloy ng pag-alaga ko sa kanya. Sana lagi kayong magbabatid. Pag may magkakaway kayo, lagi niyong iisipin natin na mahal mo isa isa. Yun lang. Thank you. Pero pag nagkakaroon ng message. Lina! Lina naman! Lina! Parte sa aming mag-asawa, sa tita ni Sayla, Sidna, minsan, mayroon talagang maski ano ka labing, mayroon talagang girian, ano lang ba, hindi girian ng away, magtampo, yan. Pero,
Ganyan talaga ang buhay mag-asawa. Sa 32 years na kami nagkasama. Kaya ako hindi ko taga rito. Doon ako nasahin sa Camarines Sur noon, 1984. So nakita ko yung misis ko, Bicolana. Sheila, kapatid ni Ate Palong. Ang layo na ang Visayas. Pero, ganyan talaga ang buhay kong swerte. Yan, masasabi ko lang sa mag-asawa, Gibson at saka Sheila, hindi pa iwasan. May konting away, ganyan. Pero, ang advice ko lang sa inyo na huwag mo lang kalimutan ang pagdasal. Aga, tanghali at hapunan. Yan ang unang makatulong sa inyo. Yung, good luck and congratulations. Thank you so much. Sa babang magsikiro bago kasama. Ang maipapayo ko lang sa kanila, sa pagsasama, dapat isa palagi ang nag-give in. Pag nagsama kayo at nagtalo, isa ang magpapatalo. Walang doon makikita yung pasensya niya sa isang isa. At pag kayo'y mayroong konting hindi pagkakanaan, manawain pa rin. At saka kailangan ay pasensya. Ayan. Ayun lang naman sekreto namin eh. Talaga magpaalam na pulis! Saka, tama yung sabi ni Kuya Ali, hindi mawawala ang silusan sa isa't isa. Lalo sa cellphone. Kung mahilig pakialam yung isa sa gamit ng ano, pabayaan mo lang yan, cellphone na yan. Cellphone lang yan. Yun lang, tsaka pagtitipid, tama yung ginawa niyo ngayon. Numpisa niyo ng pagtitipid. Dahil for the future. Yun lang. Sige, binabati ko kayo na maging matagumpayan yung pagsasama. Maraming salamat po, sir. Yan. Hindi naman talaga totoo yung basta pulis matulis. Hindi totoo yun. Walang katotohanan. Message mo sa asawa ko. Message ko sa Siyempre, padala ako. Padala ka. Ang message mo, Padala yan, magpadala ka. Ikaw nasa malayo. Siyempre, sabigatas mo sa tuloy. Yung bahay na tinatayo natin, sana matayo yung talaga natin. Yun lang, I love you sa naman ng mga. Nakakayak naman siya. Pinsan, ikaw naman! Pinsan, totoo ka na lang. May tayong mga ngarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko, na 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 ang nakalipas ay ibabalik natin.
Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi, kahit maputi, kahit maputi na ang buhok ko.